Hi everyone, good afternoon. I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Panalo daw sa eksena, kung sino to at ano to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Cosmo tayo ngayon. Ito nga, Paulo Sugar nagsalita na dahil daw sa closed door interview, talaga daw humanga daw siya sa tatlong kandidata na talaga daw masasabi niya na ang galing daw pagdating sa closed door interview. Ito nga ay si Miss USA, si Miss Myanmar, and then of course, our own Miss Philippines. Yes, si Chelsea Fernandez. So ako naman, parang hindi na ako nagulat dyan dahil nga diba noon pa man sa Miss Globe ay nanalo na si Chelsea Fernandez ng head-to-head challenge at talaga naman iba ang dating niya doon. So sabi ko ay magaling talaga to sa kudaan. Kaya nga dito sa Miss Cosmo, kampante ako kay Chelsea Fernandez na makakarating yan hanggang sa dulo ng competition. At hindi nga tayo nagkamali. Nakita naman natin na kung paano niya talaga inilaban ang Pilipinas. Kumpiyansa ako kay Chelsea dahil yung confidence level niya talagang mataas talaga. Tapos alam mo kung paano siya magtrabaho pagdating sa entablado. Nakita naman ninyo kung paano naman gumalaw ang Chelsea Fernandez. Diyos ko, noong coronation night nila, ay nako, wala akong masabi sa paandar niyang bulaklak dito. Pero ang tanong ko, nagandahan ba kayo? Tapos gusto ko din yung pasabog niya sa evening gown na alam mo yun, yung lumabas siya na parang pak pagkatapos biglang winner, ang ganda ng damit. Diyos ko, parang na-remember ko tuloy si Miss Colombia noong 2014. Na tama ba? 2014. Na talaga namang ganun din kabongga yung kanyang evening gown. So, sobrang pulido ang ibinigay na performance ni Chelsea Fernandez dito sa Miss Cosmo. Kaya nga, hindi ako nagulat ko nakarating yan ng top 5 ko, nakarating yan sa last two standing. Estimate ko pa nga panalo. And then sabi nga ni Paula Sugar, panalo daw si Chelsea Fernandez pagdating sa closed door interview, talaga daw bumuga ng bonggang-bongga. Si Miss Myanmar, to be honest, nagulat ako kay Miss Myanmar kasi ang layo ng narating. Kasi parang siya yung masasabi kong dark horse candidates ko na parang wala talaga siya sa listahan ko. Nakikita ko na marunong. Pero kasi parang nakikita ko na si Miss Cambodia ang mas better more than sa kanya. Pero nagulat ako, nakarating ng top 5. Pero sabi nga ni Paula, si Miss Myanmar daw ay isa sa mga pinakamagaling pagdating sa closed door interview. At pagdating naman ng finals, parang feeling ko naman parang hindi naman niya nasagot ng maayos yung kanyang sagot, ay yung kanyang tanong, di ba? Yung tanong sa kanya parang hindi niya naman na deliver ng maayos yung sagot niya. Siguro sa nervous na rin. Pero sabi ko nga, kung talagang magaling ka, magpe-penetrate ka ng bonggang-bongga, di ba? Pero ewan ko ano na nangyari, parang naguluhan din ako sa kanya. Pero sabi ko nga, kung sa closed door interview, napakita niya yung galing niya. Baka kasi siguro yung advocacy niya, na-depend niya ng maayos, nasabi niya sa closed door, yon. Pagdating naman kay Miss USA, sa totoo lang, medyo hindi rin ako konbinsido kay USA pagdating doon sa debate nilang dalawa ni Chelsea Fernandez. Kasi may mga tanong si Chelsea na parang pinaikot-ikot lang ni USA yung sagot niya. Pero kung titignan mo, bottom line, parang mas nag-penetrate pa talaga sa kanya si Chelsea Fernandez. Kaya lang, siguro, kaya talaga ito nanalo dahil nga sa galing pagdating sa advocacy. Yung advocate niya kasi talagang legit. Ikaw ba naman mag-provide ka ba naman ng malaking pera, di ba? So, yon. So, sabi ko, okay. Pero sa kanilang tatlo na sinasabi ni Paula Sugar,
hindi naman sa bias tayo ha. Parang I go for the Miss Philippines talaga. So yon. Pero syempre wala naman tayong magagawa. Ganun talaga. May desisyon na sila bago pa yan sa coronation night. Kasi parang feeling ko yung desisyon nila, nakita na nila yan doon sa preliminary competition pa lang, sa closed door interview, na parang feeling ko nagustuhan na talaga yan ni Paula at nagustuhan na yan ng mga kurado. Ang alam ko si Paula nga ang national director ng Miss USA eh. Hindi ko lang sure ha, pero parang feeling ko siya yung national director at nagulat ako sa totoo lang. Kasi parang, ganon. Anyway, si USA naman kasi talaga maganda talaga yung advocate niya. Sobrang parang nakaka-touch. Yung narinig ko na, ay ang ganda ng advocate, ang bongga. Kasi nga 'di ba, imaginein mo, parang nagpo-provide siya ng finance para sa may mga cancer, at hindi biro yung cancer na advocate kasi 'di ba, parang alam natin na maraming may sakit na cancer na talagang kailangan nila ng tulong at nakakataba ng puso yung mga taong ganito na parang answerte-swerte naman ng USA kasi may isa silang kandidata na alam mo talaga na gumagawa ng paraan, and nakakatuwa. So yon. And then si Chelsea Fernandez, sayang kasi 'di ba parang konti na lang, ang sabi ni Bawang, konti lang daw yung lamang ni Chelsea konti lang daw yung lamang ni USA kay Chelsea. Parang ilang puntos lang. Pero kasi sabi ko nga, kahit pa naman 0.5 yan eh. Ganun pa din. Talagang madadali at madadali ka pa din. Kasi kung iisipin mo, talagang panalo pa rin yung lamang, di ba? Pero yung 3 points, medyo mahirap yan. Kasi sabi niya, 41 or 47 to 51 points. So para 4 points ba? O ganon. So kung isipin mo, malaki pa din yun. Pero saan kaya, no? So performance, parang feeling ko si Chelsea nagbigay talaga ng bongga din performance. Actually silang dalawa magaling din naman talaga yung last two standing. Kaya lang, ine-expect ko kasi na mas magpe-penetrate si Panama, si Brazil. Kaya lang parang naloka ako sa sagutan nila, sa Q&A nila. Parang doon sila talaga na-lost. Pero imagine ninyo ha, from the beginning, pumapalo sila ng bonggang-bongga at nakarating sila hanggang dulo ng kompetisyon. Hindi nga lang nanalo. So ang Cosmo pala, hindi talaga siya nagwa-wonder lang sa beauty. Nagwa-wonder din siya sa galing. Nagwa-wonder din siya sa kung ano yung ipapakita talaga ng isang kandidata. Kung paano to magpe-penetrate, kung paano to lalaban, at kung paano niya ipapakita talaga yung sarili niya, yung kabuuan, yung ano ba ang advocacy na meron siya, ano ba ang ginagawa niya. Kaya sabi ko din, ay malayo din talaga ng narating ng pambato natin. And I think sa susunod na taon, hindi lang beauty ang kailangan tayo mag-focus, kundi kung ano ba talaga ang advokasya ng kandidata na pwede mong ipadala sa Miss Cosmo. Kasi medyo doon sila nakatingin at doon sila titignan nila yung quality ng girls. Kaya dapat makakuha tayo ng candidates na more quality talaga para makapalo tayo ng bonggang-bongga sa darating na Miss Cosmo again, di ba? Kasi parang feeling ko yung ibang bansa katulad ni Myanmar, paghahandaan niya na yan ng bonggang-bongga kasi nakalusot sila. So parang alam na nila kung ano yung gagawin nila, alam na nila kung ano yung technique, alam na nila kung ano yung kailangan nilang gawin. Kaya parang feeling ko dapat ito yung paghandaan natin, no? So yon, nanghinayang din ako kay Miss Laos kasi maganda si Laos. Sabi ko nga much better yung performance ni Laos kesa kay Thailand pero mas nakarating pa si Thailand sa top 10. Talaga naman si Bawang may pagkabias din kasi iniingatan niya rin yung si Thailand. Pero kasi kung papakinggan mo naman yung advocacy nga ni Thailand, yung experience niya na nagkaroon ng cancer yung nanay niya, parang maiisip mo, ay okay, so naiintindihan ko kung bakit ito nakapasok sa top 10. In fairness naman, meron silang transparency na ipinakita kung bakit yung top 10 nila, yun yung napili nila. Pero parang feeling ko, hindi yun doon sa performance ng mga girl. Ayan ay nakapasok dahil sa performance nila doon sa preliminary competition. So meron na talaga sila nakaset na top 21, top 10, and then top 5. Tapos parang doon na lang talaga actual sa top 5, kukunin nila yung 2, and then doon na sila mamimili kung sino ang winner. So yan! So ganon!
Kaya nakakaloka. Pero syempre, congratulations pa din. Maganda din naman yung mga price ni Chelsea. Kung iisipin mo, meron siyang 30, magkano? $300,000, parang gano'n yung marireceive niya. Parang gano'n parang kulang-kulang kalahating milyon. Oo, parang sa peso. Oo, kulang-kulang kalahating milyon. And kalahating milyon kasi bad pala. So, kalahating milyon, tapos meron siyang mga benefit pa na makukuha. Kaya, okay na rin. Tapos, mag-i-stay siya sa Vietnam ng 1 taon. O, diba? So, congratulations naman kay Chelsea Fernandez at mabuhay ka. Oo. So, sobrang natuwa talaga ako. Magaling talaga si Chelsea Fernandez, no? So, yun. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre, sa aking mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.